sobrang tagal nating delayed sa schedule. So ito na, meron na lang tayong 9 minutes to reach BYD kasi 10 o'clock schedule ko. Oh my god. Ayan, so sobrang delay ko na kasi ang last ko was below 3,000 yung Odo. Tas 3 months na. So ayun. Nakatulog talaga ako 4 o'clock in the morning. So medyo hindi tayo nagising sa alarm. So ngayon hahabol tayo, hahabol. Gusto ko kung kailan tayo nagmamadali, no? Doon pa talaga nagta-traffic. Parang nawalan ako ng pag-asa. Ay nako, mga stoplight tapos sisingitan ka pa. Hindi na lang pumila ng maayos eh. Finally. Dito na tayo. Yes. 9:30 siya. Oh, delete din siya. May bank transfer naman kayo, no? Ano siya mo? May bills to pay pa yun. Bills to pay. Transfer ko na lang. Oh, okay. BPI. Okay. Yung dating kung saan ako nag-deposit. Doon. Pwede. Hindi, i-scan mo na lang mamaya. May QR code. Sige. Well, di pala. Di ko makokontrol yung window niya. Front right. Akala ko nasira. Hindi. Yung window niya maingay. Yung side ko maingay. Yung motor, mga ganun. Squeak. Parang hindi ko alam kung may naipit siguro. Check namin lang kung kailangan i-lubricate yung bintana. Tapos hindi pa updated yung system. Kasama naman sa maintenance. Kasi yan yun eh, para sa mga palabas. Kunyari may kinitap ka, tapos hindi nyo control yung front Pero hindi sila diba, buksan nila yung bintana nila. Mga kasi sila natulog. Sa bagay. Yung likod kasi, kunyari may mga bata, naka-child lock yun. Okay, yun yung point nun. Hindi ka pwede mag-interrupt, ma'am. Sayang chat. Total cost niya, 1,792. So, 578 na yung babayaran natin. Okay. Then, after nung change oil, i-scan sa computer yung car kung may mga error sa system. Front and rear brakes. Check yung mga under chassis kung may mga particular smelter. Ma'am, lahat medyo madami. Nakapaus na ako. Tubig ka muna. Yan. So, na-explain ko naman sa ating gagawin, ma'am, ha? It will take 2 hours. 2 hours. Pwede ko naman tingnan, no? Pwede. Pwede ka ma'am. Gusto mo sa baba, meron doon event ng mga BYD. Ngayon? Oo. Pwede ka lang mag-lista doon, tapos okay, ano. Habang nag-aantay, no? So, dahil medyo 5 minutes late tayo, naunahan tayo nung nag-schedule ng 9:30. Late din siya. So, kakarating niya lang. So, mamaya pa tayo masa-servicean. Pero sabi sa akin, pwede daw akong gumala muna at may event daw sila today. May pa-event pala. May bagong DMI. Mamaya pa tayo. Maaga pa. So inisip ko, gawin ko na yung errands ko. Tatawid tayo para makarating ng Parkala. So dito tayo. Ayan lang siya. Oh, may tinatayong bagong car dealer, Lee. Take over ng mga Chinese cars, guys. So, akala ko malayo. Here. Diyan na tayo. 30-second walk. So, okay lang. So, officially, hindi ako tumatakbo. Hindi ako mabilis maglakad. It's 1 minute walk from BYD to Parkal. So, nandito na tayo. Let's see kung meron akong kailangan. Okay. Right. Let's go back kasi 11 something na rin naman. Malapit na tayong service. 1 minute walk. Sinabihan ako pag lunch break dito is lunch break talaga. So, kanina nakita natin na updating pa lang ng software and hindi daw pwede magsabay yung software and pa-change oil. So, kailangan nantayin. So, check natin ngayon ano nangyayari.
So, I think it's 11 something. It's magla-lunch time na 11:50 na and updating pa siya 61% ng bagong software. And I'll tell you guys later kung anong indication nito. So, wala pa. Babalik na lang tayo for lunch time. Bago na. May YouTube na. Yes. Pero kung ano ha, while driving po bawal. Nakapark lang siya pwede. Ang pwede lang po itong Stingray mo. Pwede kayo kumanta habang... Hindi na. Baka umulan. Ayun lang naman yung bag natin mga. Ito lang yung mga additional application. Ay, wait lang ma'am. Sige. Yes po, sir. In-update niya na. Iba na nga itsura. Parang ganun pa rin, pero sige. Try ko ulit. Paano pag hindi pa rin? Ganon? Ba't yung iba meron na? Ganon? 50-50 pala? Paano ko malalaman? Automatic. Kasi last time, alam ko nga, nag-update siya mag-isa. Iba na yung software niya eh. Tapos pagka-on ko ulit, bumalik sa luma. Dapat... Oo nga, hindi ko rin alam ba't ganun. Kasi di ba yung bagong version bilog na. Bumalik na naman siya sa square. Nakita ko na siyang bilog eh. Balik na lang ako. Pero sabi ko pa-check ng ilalim kasi parang nung nag-park ako one time, may tumutulo. So baka yung sa windshield, kasi biglang nawalan ako ng wiper fluid. Eh, puno ba yan nung dinala? Ay, yung pagka-release, puno? Hindi. Yung bakas mo, hindi naman lang Okay. Ayun naman, Meron na. Dahil mahaba ang lunch break, tayo ay umalis na naman. This time, let's now try to go to Ayala Malls, Manila Bay. Tingnan natin kung gaano naman katagal from BYD Asiana to Manila Bay. Tingnan natin. Daming tao ngayon kasi launching ng launching ng bago nilang may BYD overload. May BYD. Time starts now. So just in case lang na gusto nyong dito magpa-service, tapos syempre maboboard kayo ba? Or katulad nyo ako na naunahan. Kaya hindi medyo mga 2 hours yung waiting time natin. So ang total ko daw was 5,700 pesos for the first PMS. It's not bad. Actually, ini-expect ko around 6,000 plus. Kasi, and yun talaga ang pinag-ipunan ko kasi hindi ako nagpagas para doon. Yun lang naman kasi a thing with BYD. Yung usual consumption ko, which was 3,000 to 3,500 every month, hindi ko na siya nagagawa. So, ang ending, yung savings ko noon, yun yung ipon ko for the PMS. So, ganun siya. So, hindi ko din alam bakit 6,000 yung naisip ko. I think yung sa ibang branch, I think it's 6,000. Sa pagkakaalam ko especially na kung premium yung car. Kumpleto naman siya with all of the checkings, lahat ng kailangan mo, battery, they'll check everything. And then, ngayon ko lang na-discover na may HEPA filter pala yung car. Meaning, kapag nag-smoke ka ng vape or ng regular sigarilyo, lilinisin ng car. Kasi may HEPA filter siya. Yan, alam mo yung parang air purifying machines na may HEPA filter na binibili or kahit sa vacuum actually. May HEPA filter. So, meron palang ganon sa BYD Seal 5. So, that's something new that I didn't know. Pasa na natin ang Parcal. Ito yung susunod na building. 912. And then, kita nyo ba yan? Yun na yung Ayala Malls, Manila Bay. Yan na, lapit na tayo. Tumawid kasi ayan na. Pero good citizens of Manila tayo. Doon tayo sa pedestrian lane. Tayo sa Ayala Malls, Manila Bay. Of 13 to 15 minute walk. Depende kung gaano kayo ka bilis maglakad. Pero to, dito na tayo. Papahinga muna ako saglit. Kakain muna tayo. Okay guys, time check. It's
mga 2 hours na siguro tayo nandito. Tapos na naman yung PMS and nag-charge na lang siya. So may kasama siyang free charging. If you want to charge ng mga up to 100, it's fine. You have to allot lang ng mga siguro another hour or so. Or depende sa'yo kung nagmamadali ka naman, you don't have to charge. So actually, tapos na yung pinaka-PMS. So it will take you around 2 hours or so. Ang dami nilang chinek. Wheels, yung system, in-upgrade nila. And now, may kasama siyang free charging. So, antay lang tayo saglit. Papacharge ko lang to saglit. So, yes, kasama free charging. Free charging. So, gamit nila ay wall charger. So, kapag wall charger, it's actually faster. So, meron ba tayong 1 hour to fully charge? Very productive naman ang punta ko dito dahil nasa Asiana tayo, malapit ako sa Parkal and Ayala Malls, Manila Bay. So lahat ng errands na gagawin ko dapat mamaya pa, ginawa ko na ngayon para habang nagwe-wait, tapos ko na. Ganon. So, ngayon, punta na tayo sa cashier para magbayad. It's around 5,000 plus. So, ito na yung printed quote. And at the same time, ito na yung mga ginawa din sa car. Chinek nila lahat yan. And then, nandito na rin yung mga future PMS. Kung anong gagawin. And, nandito lahat ng kailangan mong malaman. So, ang ginawa ko, and I think this is a good hack na rin for everyone, is instead of allotting 1,000 para sa gas sa dati kong car, ang ginawa ko, tinabi ko na yung 1,000, tapos yun na yung pang PMS nito. Kaya hindi na ako naglabas ng extra money. Technically, I was still, saving up. So, ang next natin PMS is next year na. So, 12 months or 20,000 kilometers. So, in terms of PMS, tipid siya kasi once a year lang siya kahit na may gas din siya. So, yun lang ang update for today. Let me know if you have any questions and I'll answer.